Justin Brownlee, nahihirapan na bang buhatin ang Barangay Ginebra? At nasaan na nga ba si RJ Abarientos at Scottie Thompson para tulungan si Brownlee? Sa katatapos nga na Game 6 ay marami ang naging dismayado dahil inaasahan ng karamihan na tatapusin na ng Ginebra ang kanilang serye kontra TNT. Pero sa halip ay kailangan pang dumaan sa butas ng karayom ang Barangay Ginebra dahil magkakaroon pa ng Game 7 winner take all sa Wednesday. Naku po, bakit kasi kailangan pang paabutin ng Game 7? Gaya nga ng Game 5, inulit pa rin ng TNT ang kanilang diskarte kay Brownlee kung saan one-on-one pa rin ang kanilang depensa. Pinapakita talaga ng TNT na wala silang pakialam kahit umiskor pa si Brownlee ng 50 plus o 60 plus pa man yan. Basta ang pinaka-importante sa kanila ay hindi makaporma si RJ Abarientos at si Scottie Thompson at nagtagumpay na naman sila mga paps. Dahil 40 minutes naglaro si RJ Abarientos at umiskor lamang ng 6 points. May mga pagkakataon din na hindi ko maintindihan kung nahihirapan ba siyang tumira o ayaw talagang tumira. And speaking of ayaw tumira, etong si Scottie Thompson ay naglaro ng 38 minutes at 3 points lang ang naiambag. At 6 na beses lang siya nag-attempt na tumira. At kung iisipin, isang panalo na lang ang kailangan nila. Kailangan lang talaga nilang kumayod ng husto para matapos na ang lahat at hindi na humantong pa sa Game 7. Pero wala eh, it's all Justin Brownlee. At sa lahat ng players ng Barangay Ginebra, siya lang ang double digit. Lahat ay tagi-isang digit lang. 6 points, 5 points, 3 points, 2 points. And yes, si Troy Rosario nagparamdam naman dito mga paps. Pero how about the others, di ba? Monster game din itong si Chris Makolo ng TNT matapos umiscore ng 53 points. Pero may mga backup siya. Si Jordan Heading na may 19 points at si RR Pogoy naman na may 13 points. Tapos partida pa yan, may mga injured players ang TNT, kumbaga hindi sila kompleto. May mga nabasa din ako sa social media kung saan hinahanap nila si RJ Abarientos at si Scottie Thompson. Sinasabi ng ibang Ginebra fans na mag-TikTok na lang daw ang dalawa kaysa mag-basketball. Pero yung ginamit talaga na diskarte ng TNT dito ay same lang nung Game 5. Ibigay kay Brownlee ang bola at hayaan siyang tumira. Pero ang pagkukulang dito ng Ginebra ay yung suporta ng mga local players nila. May mga konting bright side nung laban na yon, lalong-lalo na nung pinasok si John Pinto at saka si Jeremiah Gray. Marami ang mga nagsasabi nung nabantayan ni John Pinto itong si Jordan Heading ay napigilan nito ang kanyang opensa. At sa mga hustle plays naman ay si Jeremiah Gray. Pero nung nilabas yung dalawa ay biglang nagbago yung timpla ng laro ng Ginebra. Pero palagay ko bilang fan at base na rin sa napanood ko, totoo naman yung sinasabi ng mga ibang Ginebra fans. Palagay ko dapat hindi nilabas si John Pinto. At ang opinion ko dito, yung mga gusto sanang manalo dapat hindi na tinatanggal sa game. At yung mga ayaw manalo, yun dapat ang mga binabangko. At kung sino man ang magcha-champion, manalo matalo, ibigay dapat yung trophy kay Justin Brownlee. Finals MVP kung pwede lang no? Kung nagustuhan nyo yun mga paps ay please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. This is Jel Pops TV. See you again para sa ating next video. God bless!